5 units ng flatbed dryer. So doon po sa likod, yung dalawa ho doon na maliliit na flatbed dryer, yun ho yung conventional, o yun yung mas nakikita natin sa labas. And ito naman yung ating reversible flatbed dryer. When we say reversible, yung ating airflow is pwedeng manggaling sa baba, lalabas siya sa taas, and i-reverse natin, galing na naman sa taas, lalabas siya sa baba. So yung windows dyan, or louvers, may mga louvers dyan sa baba, dito po, dito. Yan po, yan. Yung 4 na louvers dyan. Kapag open ho yan, ibig sabihin, sa taas yung airflow, pababa. Kapag close naman, pataas yung airflow. Okay? So, yung capacity po ng ating conventional, yung dalawa doon, nasa 100 bags per batch lang po. Ito naman, nasa 200 bags, 180 to 200 bags per batch. So, after harvest, isasalang ho natin dyan, air dry ho muna natin siya ng 4 na oras. So, yung hangin dapat hindi siya mainit. Walang init muna dun sa furnace. No? 4 na oras na hangin lang. And then, after 4 hours, yung hangin natin may mainit na, so 8 to 12 hours yon na galing sa baba, pataas. 8 to 12 hours depende sa initial moisture content. No? Then, the next day, straight 8 to 12 hours na naman, na galing na naman sa taas yung hangin, pababa. No? So, ang purpose nun is, para hindi na siya kailangan na pa ng mga labor, o hindi na. Ano na lang, steady lang yan siya dyan. So, yung pag-reverse ng hangin, yun na po yung mag-unify ng ating, hindi na sir. Kahit doon, wala na to siya kayo ginahukay kay nasa 4 feet na. 4 feet ang kapal ng palay? Sa bed, opo. Kapal yan ka ng 4 feet? 4 feet? Oo, 4 feet. 4 feet na siya. Oo, pwede niyo sudlon. Hindi kami maugadra. Hindi ka mauga. Pwede niyo siya sudlon. So, kato dito, naalan to siya sa almost 2 feet. Pwede sabihin ma, ito. Puno po yan. Okay? So, yun po yung niya, yung purpose ng pag-reverse. 200 bags. Yun po yung 100. Ma'am, saan po mas maganda gamitin? Yun po o ito? Ito. Ma'am, maganda ito ma'am ba? Pwede sir, pa-construct ko kayo. Dapat bang bigyan mo kami ng ganito sa amin doon? So, kapag forum po mamaya, pwede nyo po yung i-raise doon kung paano kayo magkaroon ng reversible flatbed dryer. No? Doon po sa open forum lahat. Kani daw mas nindot gamito kaysa adto. Hindi ko sure. Pero concrete naman gusto siya, sir. 200 bags. Actually, concrete, wala siyang laing special na walang special na mga construction. Ani concrete lang din siya. Then, ang floor gamit, kung gusto niyo maghimo, kuhan lang na siya. Pwede siyang kawayan. Tapos basta ang iyang spacing lang, dili kayo, mga half-inch siguro ang spacing niya. Anong inagatong to? Rice hull or has or mga half-fill. So, ang fuel natin sa furnace, meron na naman dito ang furnace, napot ang blower. Siguro magastusan mo sa blower, sir. Kaya ito ang blower na, siya kapag magpapabricate mo, hindi, Dre, 65,000 siya, ang blower pala. Hindi, later, sir. Sa flatbed pata, sa flatbed. So, dito mga ma'am, sir. So, mauna siya ang furnace. Dili na po ginasunog ang rice hull or has. No? Then, i-direct siya sa ako ang blower. Mauna siya ang medyo mahal. 65,000 siya. Then, try mo na siya dire. No? So, kapag na-try na-achieve na ang moisture content, diretso na tayo dali sa gravity seed selector. I-clean na siya. No? So, ano siya? Only ang gravity seed selector, ikan rin sa hopper yan eh. Pero from here to here, weed sieve ang tawag niya. No? So, muna siya mag-pre-clean. Kapag na-pre-clean na siya, dire, katong sako, nakasako na yun siya mag-green. Muna to siya katong mga ginabaligya. No? So, ang capacity niya is nasa 2 to 3 tons per hour. Ang ma-process niya. Nga to siya kapaspas. So, makita niyo dre, dalawa ang outlet. So, lahi ang tigsalod, lahi ang tigtahi.
No? So, yung ano siya kapaspas mag-clean. And isa lang di kapasing ni. Oh, isa lang. Paggawas diretso na siya makatong sakong green gold yung ginapalit ni sir to 20 kilos. Diretso na siya. So, ano siya, di pa fabricate, yun siya. Lugay na sir, mga Ang nagpapasa. 20 years naman guro Sir ni. Peter, ang nang diri. Lugay na ni. Ang ginamin. So, multi-purpose, untak niya siya. So, kung kunyari, lahit nga seed, inyo mga dilis palay. Pwede po, iset lang ninyo ang ano niya, ani. Kasi, when we say gravity, katong iyahang specific gravity iyahang ginabasihan. Mong palay ang dyan na iyahang maano dali sa output niya. Kare. Dalawa. Naano siya? Ano siya dali ang katong good seeds. Transfer 4 hours. Tapos dali, murag dali ang half field. Then naan dali ang buhod. So, maseparate niya. Maseparate niya katong good, half, o katong mga hal. So, dali na ang hal pagawas. Dali, half ni dali. Half field. Okay? So, may question po ba? So, dito sa Pika, kung tanawan ninyo, wala siya yung weed seal. So, amo ang mag-improvise may o treasure. So, bali ang treasure amo ang gamiton nga pangkuan. Pang pre-clean. Tanggalon lang na mo to iyahang ano gud, blower lang siya. So, namin makinagdara ka ron, observing ako itong mga gray, mga seed cleaner, gapon to siya, pero kapilan nyo to siya ipas. No, kay delete siya, ingani ka. Yeah, so, yun lang po kung natin mga questions. So, open forum na ito ko niya erase. Okay, so, proceed na po tayo sa palayaman na. Sir? Kaya siya, hindi sir, may process pa yan. Pag ano na, yung green na ang nakapile kapag okay na. So, anong status din ngayon, ma'am? Kaya siya i-drain na sir. I-clean na siya dali. Wala ko tayo mag-clean na, ma'am? Wala pa po. Ako mga puti, mo to siya ang i-dry. Kapag nakaingani na, drain na siya. Okay, so thank you po. Enjoy! Asa ni sila ikat? Northern Kabuntalan, Northern Municipality. Kabuntalan. First time yung sir din. First time, maumao mo nila mga from South. Okay? So, isahon na lang tanong. So, welcome po to Philrice Seed Processing Area. So, diri na ito gina-process ang ato ang quality seed. Okay? So, ang Philrice na siya 5 ka unit nga flatbed Pila ka dryer. hours? So, 4 hours? kapag dito, Pila ka hours? duha ka gagmay dito. 4 hours? 4 hours. 200 bags. Per batch. Okay? Itawag siya kay first of all, kay ang airflow is pwede na magikan sa baba, gawa sa taas, or magikan sa taas, pababa. So, ang purpose niya na is para uniform ang ating moisture content. Mabugan ko. Pila ka oras na siya i-dry sa? Walo. 8? Walo. 8 ka oras i-dry? Mga red rice. Makontrol nyo ang MC content. Wala, dili. May bawaan nyo kung pag-dry nyo ang moisture content. May araman niya. Insiyan. May MC. After harvest, kailangan actually air dry for 4 hours. Air dry na lang 8 hours days, sir? 8 hours? Dari.
Sa amon may hindi register. Oyster mushroom. Oyster. Kamu sir, nga panghatag ko ng spoon. Gas na po sa ilaman. Ay, hindi pwedeng po. Hindi, masyadong problema lang. Hati-hati na lang namin. Baka pwede po, isang ano na lang kayo, isang compost na ano doon. Oh, yan na lang ang leader namin. Pero ano po kayo? Northern Kabuntalan. Pero po halimbawa if gusto niyo po na mag-avail ng ganito, message nyo lang po yung ano kasi ilang 1 month ata ito. Opo, bago siya maano. Okay, if magawin natin ito ngayon, 1 month po, pwede na po siya ito. Ano lang planting spoon. Kasi yung ano, Yan hindi pa pwedeng talaga. Application na pala. pero alam niyo naman po yung process ng Training na yun. so goods lang po tayo. Saan po ito ilalagay? Ay, uy, bakit ito? Magsama man tayo. Oo, magsama mamaya. Oo, pag-usapan niya. Wala talaga. Para sigurado na yun. Very good. Hindi labyo yun eh. Salamat ma'am. Thank you din po. Thank you. Ay, yung chicharon po. Baka 3 days po yun. Let's go. Sapo. Ano yung nabigay mo ma'am? Taga-Sambusoy po. Ilan sila? 10 sila. Nasaan na yun? Sir, Sinan? Ano meron? Yung tour guide. Free taste. Lumalaga dito. Sana yung tunggal. Free taste mushroom. Dito ka malimos? Eh, puro kayo na baka sumama doon sa iba. Yung siga, Norala Seed Growers Association. Norala. Welcome po. Magandang umaga. Nandito na po ba tayo lahat? Yung grupo ni Kuya Lester. Let's get it on. Move. So, wala na Ma'am, sa katulong ako dito na? Naalam siya sir, nagtamag-iko. Okay na kami, ma'am. Sige, okay. Magandang umaga po, mabuhay. Welcome to Palayamanan Plus Model Farm. So dito po sa amin, ang layunin po namin ay i-practice ang crop diversification to increase po ang income ng farmers. Alam, nakapag-visit na po ba tayo sa Rice Varietal Demo? Wala pa, ma'am. Wala pa ma'am. Doon pa lang, doon sa kabila. Iba kasi ma'am, nauna kasi kami sa mekanismo po. Oh, doon kami temporary pagtapos. 600 to 800 from flower niya, tissue culture, grain spawn, which is rice grain po yung ginamit namin. And ito po yung gagawin namin para for mass production talaga sa fruiting bags. So, ito mapapansin po ninyo, partially colonized pa lang po siya. Dito pa po yung amag. So, pag magtatanim dito po sa taas, so bababa lang po yung amag. After that is makakolonize na po siya. Ibenta naman. Opo, pwede nang ibenta at pwede nang maging chicharon. Yan po. So, aside from that, meron din po kaming mga gulay dito na bagong tanim. Meron po kaming, for now po is yung bell pepper, yung okra, kamatis, at saka sibuyas, Ilang kilo po sitaw. yun? So, nandito lang po siya. Opo, Ito lang po yung yung na-harvest mushroom. namin ngayon. So, dito na din po kami 250 nagsasayang to ng 200 dayami grams kasi nga ginagamit namin at ng substrate sa Saan, ano? fruiting bag. So, after To- that, to 50 kapag per tapos na yung 100 lifespan nito, Per papakain ito 10 gram? sa vermicompost. Yung vermicompost 250 na pesos organic per kilo. fertilizer, yun din po yung ginagamit namin sa aming vegetable production. So, it's a cycle lang po na kami na magbe-benefit from the yami. How long ang production? Ito po is maglalas po ito siya after po masabit. Yung flushing niya po talaga is 4 to 6 months. Depende po sa pag-pack niya. So, pag Tagal meron pa lang, ano? Tagal pa rin, no? Parang isang crop din, no? Opo. So, every day. Pag madami ka po, yan lang po yung area nyo. Hindi mo na kailangan na kapag... 6 months yan na mag-harvest. Opo. Yung, kasi po, ito, kapag 1 kilogram, so yung magigain nyo po dito na flour is 1 kilogram din po kung gaano siya kabigat. Kasi ito yung food niya dito nasa loob. So yung pag-process. Sa loob ng 6 na buwan po is mga 2 kilos na po sa isang
If halimbawa 1 kilogram po. Kasi kapag madami kang na ano dyan, kasi po yung isang ganito, yung range po ng isang bunch ng or isang ng oyster is nasa 100 grams po siya. So yun po yung mga harvest mo sa isang shooting bag kapag makaano ka po. So 100, kapag may 10 ka is lahat yun nakapagbunga sa may 1 kilogram. Tama po ba? So, walang costing ma'am? Walang cost, no? Walang tingnan mo dun sa production niya, ma'am? Walang gastos. Magastos mo ba? Magastos mo ba sa site po? Opo, actually magastos po talaga siya kapag magsimula ka dito. Yan ang gusto natin malaman. Kailangan ba sa laboratory na Kung ano ma'am, So, saan kung kayo ano nagtatanim talaga sa, ano, na kapag wala kang ng laboratory mga kasi ng medyo planting maselan po ng talaga mother siya. culture? Kasi Sa laboratory. siya eh. Sa laboratory. Oo, dun po. Need po talaga yun, close. Ilang months Parang ito, kasi makontaminate. ilang months din ito. Dito, ilang Pero months kapag din. itanim mo Kung siya sa- dito kung na gusto mo lang. Ihang na mag-business lang talaga, magdiretso ka sa Ano? bili na lang. Ito for kung bibili kayo ranging 45 bata, depende sa mga nagpapabenta talaga. 45 Pesos pesos. per kilo? Per bag. Tubo lang. Kailangan, kadadlag yun siya ginabubuan sa Kilo, I feel to. Kilo. Kung Para ma-maintain yung kanya. Iyahang Dami. kinahanglan gani siya gugnaw. Gano'n siya hydrometer po. Para ma-check. Anong tawag po? Hydrometer. Metro? Oo. Para ma-check yung Oo, yung para makuha. ano po, kapag may ganito po. Ang lamig. ang lamig. Opo, pwede po Pero ang kami- uban sir, kinahanglan okay naman nagwalay. Sino metro check? Oo, basta Kay- as long as ganito lang siya ma'am. Gugnaw lang siya. Oo, Pag may mag-avail, pwede naman po. Pero kung magtanom, kung kuan sir, magtanom og sa planting materials, kinahanglan yung aircon. Hindi man ma'am. Hindi. Ganit na lang siya. Costly pa talaga ma'am sa mga farmer kung mag-aircon pa talaga sila. But Di ba sa laboratory kay kuan man gyud na kanang kinahanglan gyud ang hygiene sa laboratory kay diha pa magsugod ang kuan no. yung ganito ma'am. Sa inyong laboratory, sa inyong laboratory magtanom mo dito sa laboratory Oh, gyud. laboratory po siya ma'am. Dili siya aircon. Close lang. Ay, Aircon no. siya. Aircon gyud no. Oo, aircon siya. As long as yung Pero kapag Pero ganito, nakatry magtanom dili aircon. mayroon na po talaga ang hindi. alcohol. Tapos Aircon malinis talaga siya. Pero kapag sabi ko, pag dito na, hindi na siya. Pero sa laboratory mo ikuan kayo, critical na dito. substrate Para ito. makontrol Ito na po. Opo, rice grain po ito. Yung Sa kuan gyud gyapon siya eh. Gasto. Gasto kay pa siya. na Kahit good sense, basta certified or registered. ano po, pwede naman po na madami kasi yung iba ginagamit nila na Yung hindi na, scrap fork, yung hindi na cargo. mag-germinate, pwede na natin. Pwede din po yun. Halimbawa kung na-decide yung palay, ma'am. I-decide yan. Actually, ito yung ginamit namin is meron siyang BLB. BLB. Ano lang po talaga, sterilize. Lulutuin, sterilize ulit. Tapos, after sterilization, ilang dapat nalagyan siya. Para Medyo ba okay din, no? Opo. Kaya kung gusto nyo, dito ka kung ayaw mo na lang isabit na naman. Kung gusto nyo din, kapag ganito. Magkano yung bag sir na isasabit na? Pwede po. 25. Yun nga, yung 45 pesos daw po. Pwede na. 45 pesos. Basta ka lang, motihan mo lang. Pagkatapos lang, tanong, ma'am. Pwede din po siya sa bahay. Kung gusto nyo po, nakaganito siya. Kaya na lang. So, ito po yung pinheads na nakikita. Magkano yan, ma'am? Ito po, for ano lang po ito display. Ang tanong, dami pala, oh. Magkano ang bintahan? Ito po, ng kilo niya. 250 per kilogram. Magaling, no? Okay na. Tapos ma'am, di ba? Daw, kilo man guys, da. Mas mahal rin eh. Mahal, very barato. Sa una sa RM, 200. Sir, ang mga kuwan nato dito, mga bata natin. Pwede po siyang magamit. Oo, pwede ka bisa. Sige na, ma'am. So, ma'am, makarequest kami ng mga speaker and trainer and sa bayan namin. Pero wala, sa Pero meron naman po di ba ang production doon sa ano? Sa DA12. Meron kami sa BRS. BRS, 45 Sa likod pesos. siya. Actually, dami na nag-produce dito, pero hindi nagtuloy yung kwan. Kasi po dito talaga, kailangan talaga ng sipag. Ayos ka. Sipag, determination, at saka passion. Ma'am, ano ba size tong bag? 6 by 12 po.
Pwede naman po siya sa 7x14. Kasi lang po, mas matagal po yung ano niya, finalization. Ari ang mga kan ma'am. Pinakamadali. Opo, yun po talaga. Ito ang pinakamadali. At Drop saka ito. diversification po talaga siya. Yan ang tinitingnan namin dito, yung maganda na One month, ay. 1 month. Murag 1 month siya makuan na. Magputi na siya. Ha? Kaya namin ginapromo sarap. Okay. Thank you, ma'am. Ito po, kapag 1 month nilagay siya. niyo ito siya sa growing house, magiging ganito po. Kung makita niyo dyan, na-open na yung iba. Pwede po kayo bigyan harvest na po yan. Kaya, Dapat yung control ang temperature. opo, meron po kami hydrometer ka lang. Pag mag-init, ma'am, hindi mag-ano. Dapat kapag mag-init kasi close po siya na madilim, dapat po maintain nyo talaga, mag-spray po kayo sa paligid at saka yung floor. Kaya mapapansin nyo po, mayroon po siyang How frequent kapag mainit po talaga masyado and mapansin nyo yung temperature, kasi meron kami hydrometer dyan, dapat 3 times a day po. Yung problema ka farmers, ma'am, kasi yung building lang daan, hindi na kaya pa tayo ng building ulit. Yung building nga dito po natin parang babagsak na building. Ang pink is anti-cancer. Kung may aircon po kayo sa bahay nyo, pwede nyo ilagay sa card. Ma'am, paano po mag-produce ng iba't ibang kulay po? Like, Same lang din po sila. Same din po. Ganyan din po yung stages. Same lang din yung stages ng pag ano niya. Nanamatay na nasa Bitinan Research Station. Pink. pink? Pink na. Kaso lang po, as observation, Kuhan siya no. mas madali siyang malanta. Kaya yung pinag-recommend Yung white yung... for ano lang talaga siya, for your eyes. Kasi kapag harvest mo siya, dapat lutuin mo siya agad. Kasi madali siyang Attractive kasi yung kuhan, may color. Pero yun na po, Pero kapag yung production lasa, talaga. ano yung lasa ng ano kulay? Same lang yun. Yung sa pag ano lang, iba-iba yung ano, hindi pa po kami nakasubok dito. Sila lang. Yung white lang po yung ano. Asa na tong Wala to ang team leader? team leader. Sana di kasi. Hanap na next sir. Sa next station na po doon. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Huwag yung decide sa ilang station pa na na-agree ka ng mga batakan sunod sa kuhan. Likod, central office namin po. Nagkapon sila yung rice fish dito. Hindi mo paginani dito sa ato, John. Wala ka tanda para magbaskog ya. Gusto niyo sir, magsakay ta or mag... Kaya ba, sir? Exercise lang. Ito pa to, layo pa to. May parking nga bando Sa man eh. sa kayo. Muna yung... To, sir, may isda, sir. Saan ni sir? Nay, isda ni sir? Sir, na isda ni? Murag, ma'am. Isda. Or tubig lang gid di siya? Na may nagapamingwit dire. Isda ni ma'am, tilapia. Sir, ang problema sir, kaya na mo himuuni, problema wala budget ba? Mao po sir. Dito sa mukha mo. Sir, unsa ni sir? Hindi mo Muna alam inyo yung ang gi... sapa dito. Unsa ni? Kuan ni siya? Mao siya ang Try. sa Baraital. Varietal... Tama lang. Unsa yung mga new varieties? New release varieties ni sir? Wala ko pa kayo pa ako ma'am ias na lang dito Kani, asa man yung variety? Asa man ni? Kuan ni? Study? Grow out test oh. Grow out test nila. Grow out. So yung different classes natin dapat isang ordinaryo magsasaka dapat mayroong idea kung ano po yung mga ang mayroong
kakayahan na bigyan niya ng importansya yung paggamit ng high quality seeds. Yung 40% na yan yung problema natin. Tama? Kasi sa practice ni farmer, meron siyang marinig na variety, just like for example, triple 2. Triple 2 ano? Pumunta na sa silingan niya, pre, nami na palay ni mo, makambyuda. Ang perception ni farmer, kung makambyo sa isang triple 2, akala niya registered seeds na yung ginamit niya. Kasi wala siyang alam doon sa different seed class. Tama? Kaya kanunay, gabalik-balik ang binhi. So the higher the other varieties or of types sa present sa imuhang binhi, the high risk na mag-reduce ang yield. Tama ba, mali? So, mapapansin nyo karon diri, although maskin breeder ni siya, grabe ang roging namo. So, ongoing ang roging. Makikita nyo po doon sa field, ongoing ang roging. Para ma-maintain ang quality ng binhi in terms on stability, distinctness, and uniformity. Tatlo kasi ang kinoconsider sa mga binhi natin na dapat ninyong malaman na itong variety, itong binhi na nabili ninyo, mayroon bang ganong klaseng characteristics. Uniform ba siya? Stable ba siya? At the same time, viable ba siya? Na tutubo siya. So sana may share nyo po sa inyong mga kapwa magsasaka na yung kahalagahan ng paggamit ng binhi ay dapat isalang-alang nila sa first choice nila sa kanilang desisyon. Kasi sa buong sistema ng pagpapalay, na-disregard ni farmer ang pagpili ng binhi. Ang nakapokus niya na bigyan ng pansin is paano patayin ang piste. Doon sila mag-focus ng kanilang investment, hindi masyado sa binhi. Kaya until now, mapapansin pa rin natin, mababa yung yield ni farmer. So yun po yung in-emphasize namin dito na dapat mabigyan natin ng tamang informasyon. Yan yung may plano yan yung mga seed-grower dyan. So meron tayong 600 series, 620 hanggang 650. So meron tayong release ngayon na bago na black rice or pigmented rice, special rice, 646. Ang kanyang kalambutan, ang Melos content niya is 11. Napakagandang pigmented rice. 7 tons yung yield niya based on our computation, based on the crop stand na na-harvest namin ngayon. At modern variety na pigmented rice and competitive to the market. So alam niyo na mayroong market sa mga pigmented rice, right? So yun. At gusto ko rin i-share sa inyo kung gusto nyo pang sa mga variety, kagaya dyan ng mga information na yan. Just download the app, the Binhi app sa cellphone. Free po yun. So i-download nyo po yun at malaman natin kung ano po yung mga characteristics ng mga variety natin. Kung gusto nyo malaman yung resistance niya, nandun lang. Kung gusto nyo malaman sa grain quality, kasi ito yung pinakaunang tanong ng ating farmer, ng ating consumer, ng ating dealers. Ano ba? Malambot ba yan matigas? Anong information ang titingnan natin? Yung amylose content. So the higher the amylose content, yun yung matigas. The lower the amylose content, yan yung malambot. Kung mapansin niyo yung triple 2, amylose content ni triple 2, 22. Amylose content ni 160, 15. Kaya malambot. So amylose content ngayon ng ating 480, 436, 13, 12, 13. Malambot pa sa 160. Yung 440 natin nasa around 17, 18. Yung ating 402, 17. So comparable to 160. Yung ating 646, 11. Yung ating 628 nasa 18. So far, ang pinakamahabang grains in terms sa length is yung 628 for direct seeding. So nakita yan ng ating mga seed grower before, 628 na may promising. So for me, 628 may promising. So titingnan nyo lang po later on yan. Kung mag-request kayo ng varietal demo, meron po tayong planting material na pwede natin i-share sa inyo later on. Kung masulat lang po kayo formal letter sa station. Anong variety sir yung preferred sa rain-fed ecosystem? So through Binhi app, ma'am, nandun po, malalaman nyo po yun. So that's why introduce ko po sa inyo yung Binhi app. Doon po, i-scroll down nyo po sa Binhi app, mayroon po yun. So sa among of the 600 series, mayroon pong naka-identify doon. So yun po, para hindi po tayo magtagal. So good morning, mabuhay po at sana nag-enjoy po kayo sa experience natin sa Lakbay Palay 2020. Once again, good po sa akin. Suot mo tingnan lagi ko kisa man yung mga kauban natin ko. Kisa may kauban ko. Recording day ni no. Recording kaya katong TOT sa Tabacan, blue.